Ma'am, ano po ba yung pangalan nitong dati yung kinakasama? Kervin Castillo po. Hindi kayo kasal? Hindi po. Ilang taon na siya? 22 po. Kayo po, ma'am? 21. And yung anak niyo is 4 months old lang? Apo. Kayo pa rin ba or break na kayo? Wala na po. Kailan kayo naghiwalay? Yung time po nalaman na buntis po ako. Ano po yung reason niya? Bakit ayaw niya angkinin? Ayaw aminin? Ano po May yung nakakasama daw po akong iba, ganto ganyan. Nakikita niya daw po na may sakay-sakay po sa kurong-kurong, ganun-ganyan. Dahil lang po sa mga sinasabi sa kanila ng mga kakilala niya. Kung sure na sure ka naman, ma'am, na siya nga talaga yung tatay, no? So, of course, no, we can always file a petition for support para po supportaran yung anak ninyo. Apo. And kung dinidinaya pa rin po yung paternity, we can also file a petition for paternity and filiation para ma-establish po nga siya nga talaga yung tatay. Apo. And papasok dito yung DNA testing. Apo. No? It can be through court order. Magandang hapon po sa inyo, Sir Kervin. Alam niyo po ba may anak kayo? Opo. So bakit hindi niyo bibigyan suporta? Nagbibigay naman po ako pero wala nga po akong trabaho. Ano. Wala ka palang trabaho pero nagbuntis ka ng babae. Hindi mo ba inisip yun nung medyo nagpapasaya-saya ka? May dahilan naman po doon. Nagtataka lang po kasi ako na hindi sa akin yung bata. Wait lang, kanina sabi mo alam mo may anak kayo. Ngayon nagtataka ka kung ikaw yung ama. Ano po yung reason mo dyan, sir? Kasi nung nag-uusap po kami sa barangay hall, 3 months na daw yung anak niya. Opo, August yun, August. Tapos biglang nanganak ng October po. Bale, 6 months lang po yun. So ayun, nagtaka po ako. Yung time po na masama na po yung pakiramdam ko, ganto ganyan. Ah. Sinabi ko na po yun sa kanya. Yung February po, nakaramdam na po ako ng hindi maganda. Tapos re-regla po ako ng 2 araw po sa 1 buwan. Buwan-buwan po hanggang March po. Ganun. So mga February yung nag-start. So let's say March, no? So Opo. April, May, June, July, August, September, October. So February, kung February, mga 8 months. Mga ganun. So pwede, di ba? Okay. Ganito po, Sir Kervin, no? Para po mabigyan linaw to. Kasi sabi nyo, hindi ikaw yung ama. Willing ka po ba, no? Ipa-DNA test na lang to. Kasi kung sure ka naman talaga nga hindi sa'yo, lalabas naman talagang resulta dyan na hindi ikaw eh. Pero once po mapatunayan yan, sir, nga ikaw talaga yung ama, then you're required, sir, magbigay po suporta talaga sa inyong anak. Okay pa kayo, sir, no? So, ipa-DNA test. Yes po. Ayan po, ma'am, ang pumayag po sa DNA testing, no? So, i-coordinate lang po ng team po ng Wanted sa Radyo. Pati rin po yung yung kapatid niya pong teachers, nasabihan po ako ng pokpok. Kumbaga, attorney, yung pamilya daw po ng Kervin, Aha. sinisiraan daw siya. Ngayon, pinagkakalat daw po sa barangay nila na ganyan siyang babae, na ganyan lang siyang babae. Even yung kapatid po ni Sir Kervin. Now, regarding naman dyan, no, sa paninira po, no, ng mga ginagawa po ng kapamilya ni Sir Kervin, so kung yung paninira is verbally, no, nga sinasabihan ka nga, ganun nga, yung pokpok ka ganyan, pwede po mo sila kasuhan ng slander yan, no? Kasi sinisiraan yung dignidad nyo, yung pagkatao mo. And if during sa public places, no, sinisiraan ka din, tapos parang hinaharas ka, meron yung bagong batas, diba yung bawal bastos law, no? That's a gender, ang mga harassment o gender-based harassment. So yung pagsasabi nga, ay, you're a bitch or something like that, in Tagalog mo yung nga po ganyan, pasok dyan. Again, ma'am, pwede niyo po sila kasuhan yan, no? Mabigat yan na kaso, makukulong yan sila. So, pag hindi pa sila talaga pumigil yan sa pangaharas, kung sinisendan ka po ng mga messages, tinatawagan ka, ina-annoy ka and everything, unjust vexation naman yan. So, madami pong pwede makaso sa mga taong naninira ng kapwa-tao. Kasi hindi po naging tama nga manira po ng tao. Kasi everything po, pwede po natin madaan yan in a dignified manner. Parang butangera or nangsisira ng tao, maling-mali yun. So, pasok dyan slander, unjust vexation, and kung sa public places pa, yung bawal bastos law. Hindi naman po sa naninira po yun. Hindi sa ganun. Sinasabihan mo nga rin ako ng pokpok eh. Ba't may pruweba ka ba? Kayo din po, Sir Ano po? Kervin, no? Kung sinasabi nyo yan, at saka kung meron ditong ebidensya si Ma'am Relly, no? Pwede malakas po yung laban sa inyo, laban po sa pamilya, no? Sa paninira po na ginagawa mo sa kanya. No? So kung ako po sa inyo, Sir Kervin, pati po sa pamilya nyo, pakisabi na lang po na huwag nyo na pong siraan si Ma'am Raylene. Ngayon, hintayin na lang po natin yung resulta po, no, ng DNA testing, and kung sakaling ikaw ang talagang ama, panindigan nyo po yung obligasyon nyo. Kasi nung pakasarap ka, hindi mo naman inisip, di ba? Ngayon may bunga na, kailangan panindigan mo talaga yan. Ilang taon ka na nga? 22? 22 po. O, maghanap ka po ng trabaho, no, para po mabigyan nyo po support o sustento po yung anak mo. Na kung sakali po nga hindi ka po makahanap trabaho,
maging obligasyon pa yan ng mga magulang mo. So, wag ka naman sana po maging pabigat sa kanila. Okay? Sige po. So, ayan po. So, okay tayo dyan, ma'am? So, thank you po, Sir Kervin, no? So, mag-coordinate lang po yung mga team po namin sa Wanted sa Radyo for that DNA testing. So, ma'am, ikaw din, alagaan mo rin yung sarili mo, ma'am. Nagbe-breastfeed pa kasi si ma'am. Diyan yung baby, ma'am, no? Opo. Ayan. So, ingat po, ma'am. Sige po, schedule po natin, ma'am, yung sa ECDNA po natin ito gagawin. Maraming salamat po. Sige po, ma'am. Ingat Magandang po. hapon, ma'am. Okay.